Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God, Everyday. Halina po kapatid at sabay-sabay nating buksan ang ating mga puso sa salita ng Diyos. May itatanong lang ako sa iyo kapatid. Kapag may sinabi kang tungkol sa isang tao na wala naman doon, simpleng usap lang ba iyon? Minsan kasi ganito yung simula no? May ikukwento lang ako. Uy, huwag mo nalang ipagsasabi ha. Concern lang naman ako sa kanya. Hmm, pero pagkatapos ng ilang minuto, may napag-uusapan na tayong tao na hindi naman nandoon kasali sa pag-uusap o sa usapan. At minsan, hindi na natin napapansin, ito na pala yon, chismis na pala. Hindi naman lahat ng pag-uusap tungkol sa ibang tao ay mali. May mga pagkakataong kailangan nating humingi ng payo. May pagkakataong kailangan nating humingi ng tulong. Pero may malaking pagkakaiba. Yung godly concern, it seeks restoration, while gossip enjoys revelation. Ang concern ay nagtatanong, paano ako makakatulong? Ang gossip naman, alam mo ba kung ano ang nangyari? At dito, kailangan nating mag-heart check. Dahil ang problema ng gossip o chismis ay hindi lang nasa bibig. Nagsisimula ito sa puso. Pakinggan natin ang sinabi sa Proverbs chapter 16 verse 28. A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends. Dishonest man, whisperer, isang kwento, isang half-truth, isang exaggeration. Minsan, sapat na iyon para masira ang tiwala ng ibang tao. Kaya tandaan natin, words are never neutral. Maaari silang mag-build ng relationship o mag-break nito. Isipin po natin si Jesus. Alam niya ang kahinaan at kasalanan ng mga tao, pero hindi niya ginamit ang kanilang kahinaan para ipahiya sila. Kapag nagsasalita siya ng katotohanan, ang layunin niya ay repentance, restoration, at salvation. Hindi siya nagsalita para manira. Nagsalita siya para magligtas. Kaya po kapatid, bago tayo magsalita tungkol sa ibang tao, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Kailangan ko ba talagang sabihin ito? Makakatulong ba talaga kung sasabihin ko? At kung narito mismo yung taong pinag-uusapan, sasabihin ko pa rin ba ang kaparehong bagay? Dahil integrity is revealed not only by what we say, but also by what we refuse to say. At ito ang gusto kong tandaan natin. A heart of integrity protects people even when they are absent. Kung may concern ka sa isang tao, kausapin mo siya. Hindi ang ibang tao ang kakausapin mo tungkol sa kanya. Kung may nag-umpisang mag-gossip, huwag mo nang dagdagan. At kung may pagkakataon kang magsalita, encourage, defend, restore. Minsan, ang pinakamabuting sabihin ay wala. Did you get that? So, heart check tayo mga kapatid. Tanungin mo ang sarili mo, mapagkakatiwalaan ba ako sa mga bagay na ipinagkatiwala sa akin ng iba? At kung hindi ko kayang sabihin sa harap niya, bakit ko sasabihin kapag wala siya? Amen? And for our heart prescription, ngayong araw, subukan natin ang isang bagay. Protect someone's reputation. Huwag sumali sa gossip. Huwag magdagdag ng kwento. At kung may tunay na concern, talk to the person, not about the person.
Amen po ba? Sige po, manalangin na po tayo. Lord, patawarin mo po ako sa mga panahong naging careless ako sa aking mga salita. Linisin mo po ang aking puso at turuan mo akong magsalita ng may integridad. Tulungan mo po akong protektahan ang reputasyon ng iba, maging maingat sa mga bagay na ipinagkatiwala sa akin, at gamitin ang aking mga salita upang mag-encourage, mag-restore, at magbigay luwalhati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat kapatid sa pagsama ninyo sa ating heart check. At lagi nating alalahanin, hindi lahat ng alam natin ay kailangan nating sabihin. Minsan, ang tunay na integridad ay makikita sa mga salitang pinili nating hindi sabihin. Amen po? Muli po, ito po si Pastor Ernie at ito ang Journey in the Word, Walking with God Every Day. Kung naging pagpapala po sa inyo ang mensaheng ito, please like and follow us on Facebook. At pakisubscribe na rin po ang ating YouTube channel. At huwag din po nating kalimutang i-share ang audio na ito sa iba. Kasi po baka ang ilang minutong mensaheng ito ay maging pagpapala rin sa isang taong nangangailangan nito ngayong araw. Kaya kapatid, hanggang sa muli, God bless you.